Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pagtalakay sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Welcome po mga kapatid sa ating Devotional Bible Study. Day 8 na po tayo. At yung teksto ngayon na ating tatalakayin pag-uusapan ay nandito po sa Jeremias 29:13. Jeremiah 29:13. Ang sabi po, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Now, ang ating topic na pag-uusapan, ang pangako ng Diyos kapag buong puso siyang hanapin. Now, ano po yung pangako ng Diyos sa mga taong buong puso siyang hinanap? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, siya ay ating matatagpuan. Ayon po sa verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Now, ang Diyos po mga kapatid ng Israel at ang Diyos ng Iglesia sa ating panahon ngayon, kailan may iisa at hindi nagbabago. Siya po ay pag-ibig at hostesya. Ang teksto po ng talata ay pumapatungkol po mga kapatid sa Israel na ipinahintulot ng Diyos na mabihag sa kamay ng Babylonia sa loob ng 70 years. Kaya karamihan po sa kanila ay maaring doon na po namatay at doon na rin nagkaanak. Dahil po sa pagsuway ng Israel at paglayo sa Diyos, hinayaan at ipinahintulot ng Diyos na mabihag sila sa kamay ng Babylonia bilang parusa at disiplina sa kanilang pagsuway. Pero hindi ibig sabihin ito na lumalayo at tumatanggi na ang Diyos bilang Diyos ng Israel. After po mga kapatid ng 70 years, kapag natuto at bumalik sa katapatan ang Israel, siya ay muling masusumpungan o matatagpuan kung buong puso siyang hahanapin. Kaya kapatid, matagal ka na bang naalipin sa kasalanan? Kung buong puso kang lumapit sa Kanya, kakatagpuin ka niya sa iyong puso. Hindi niya binibigo ang mga pusong totoo at buong pusong naghahanap sa Kanya. Lagi lamang po siyang naghihintay sa ating paglapit at pagsuko sa Kanya mga kapatid. Nagbibigay siya ng kapayapaan at pag-asa. Matatagpuan natin siya sa ating buhay kung buong puso natin siyang hahanapin. So ano po ang pangako ng Diyos sa mga taong buong puso siyang hinanap? Pangalawa, siya ay ating mararamdaman. Minsan kasi mga kapatid, dahil sa ating pagsuway sa Diyos at pag-welcome po sa sinful nature, unti-unti mong hindi maramdaman si Lord sapagkat ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa pagkakasala. Ganito ang pakiramdam mga kapatid ni Jesus noong inako niya at dinala niya yung lahat ng ating pagkakasala doon sa cross. Anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Sabi po sa Mateo 27:46, nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nakaramdam po ng ganong pakiramdam ang ating Panginoong Hesus na feeling niya pinabayaan na siya ng Ama. Pero mga kapatid, nandyan lang po ang ating Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa kasalanan, ito ang hihila at nagpapalabo ng pakiramdam na pinabayaan tayo ng Diyos, na parang iniwan tayo ng Diyos, na parang hindi na tayo mahal ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang Israel noon, dahil sila'y naglingkod na sa mga Diyos-Diyosan, ayaw nang maglingkod sa Diyos na tunay, nagalit ang Diyos sa kasalanang kanilang ginawa. Hindi sa lumayo o nang iwan ang Diyos mga kapatid, kundi ayaw ng Diyos na itolerate ang kasalanan ng Israel. Kaya kailangang maparusahan or parusahan at disiplinahin. Kaya may mararamdaman talaga silang kakaiba sa Diyos. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin, kung mamuhay lang tayo
kahit sa ating panahon ngayon, na may katwiran at katapatan sa Diyos. Kahit dumating man ang bagyo at pagsubok sa ating mga buhay, hindi pa rin malabo ang damdamin at pakiramdam na nandyan po si Lord para tayo'y gabayan, para tayo'y samahan at pagtatagumpayin sa mga pagsubok ng buhay. Ano ang pangako ng Diyos sa mga taong buong puso siyang hinanap? Pangatlo po, siya'y ating mauunawaang lubos at paglilingkuran. Minsan mga kapatid, yung mga kabiguan, tandaan natin, yung mga kahirapan, ang siyang susi na magkaroon tayo ng awareness, wisdom, and lesson para maging wise tayo sa buhay. Kaya mga kapatid, kung ang nasa puso mo ay panunumbat lagi sa Diyos, paninisi lagi sa Diyos, na hindi ka tinulungan, mas lalo ka lang mahihirapan at maguguluhan sapagkat hindi ipapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo at hindi lalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos dahil wala tayong submissive heart at wala tayong teachable heart. Alam mo bang hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang karakter para malaman ng lahat kung sino siya sa buhay natin? Kaya isa sa mga naging dahilan kung maraming tao ang nagre-rebelde sa Diyos, nanunumbat sa Diyos, naniningil sa Diyos, naninisi sa Diyos sapagkat kulang po sa Christian education. Kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos at walang maturity. Kaya nga gusto ni Lord na mayroon tayong discipleship, mayroon tayong Bible study, mayroon tayong preaching, mayroon tayong mga ngaral, sapagkat nais ng Diyos na mahayag at ipahayag ang kanyang katangian sa buhay natin. Na kung dumating man ang mga pagsubok, ay full of wisdom tayo at hindi tayo magre-rebelde sa Diyos. Kaya anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Sa Matthew chapter 11 verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Mayroong sinabi dito ang ating Panginoong Hesus na learn from me. Kaya kailangang mag-aral tayo, matuto tayo, lumalim tayo sa ating Panginoong Hesus. Halimbawa mga kapatid, minsan yung tao, nahuhusgahan agad natin dahil sa kanilang hitsura, dahil sa kanilang kalagayan sa buhay, sa kanilang kulay, sa kanilang lahi, at sa kanilang edukasyon. Pero, kung mauunawaan natin ang kanilang background, ang kanilang buong pagkatao na mabuti at mabait pala sila, hindi na tayo magrereklamo. Hindi na tayo maninisi at hindi na tayo mapanghusga. Kaya sa Diyos mga kapatid, walang dahilan para magtanong, magrebelde o magtampo sa Kanya kung full of wisdom tayo sa Kanyang mga katangian. Kundi ito pa nga, yung magtulak sa atin para mas lalo tayong maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Mahalaga po mga kapatid sa Christian ang spiritual wisdom. Bakit? Sinasabi po sa Santiago 3:13 at talon tayo sa 17. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Verse 17. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos. Pansinin natin. Una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Hindi sinabi dyan mga kapatid na kapag may karunungan ka sa Diyos ay magre-rebelde ka, maninisi ka sa Kanya. Hindi po. Kundi ang sabi, kapag mayroon tayong karunungan buhat sa Diyos, malinis daw ang ating pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti at hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Mga kapatid, para po sa aking iiwanang konklusyon, tandaan po natin na mabait ang Diyos, nakikinig ang Diyos, may favor ang Diyos kapag buong puso natin siyang hanapin at paglingkuran. Magkaroon lang po tayo mga kapatid ng open heart,
teachable heart, humble heart, submissive heart. Maraming ipapahayag ang Diyos tungkol sa kanyang sarili kung handa lang po tayong makinig, mag-aral at hanapin siya ng buong puso. Para po sa ating review, ang pangako ng Diyos kapag buong puso siyang hanapin. Ano ang pangako ng Diyos sa mga taong buong puso siyang hinanap? Ang una po, siya'y ating matatagpuan. Pangalawa, siya'y ating mararamdaman. At pangatlo, siya'y ating mauunawaang lubos at paglilingkuran. Naway mayroon po kayong naunawaan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.